Paano malalaman kung may gusto sa'yo ang isang babae gamit ang dark psychology? Alam natin na karamihan ng girls hindi agad nagsasabi kung may gusto sila. Pero ang sikreto nagbibigay sila ng signs. Ikaw na lang dapat ang marunong magbasa nun. Na kung gusto mo pang mas maintindihan ng mind games at emotions ng tao, tapusin mo ang video na ito. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa akin, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Sa mundo ng attraction, hindi lahat ng nararamdaman ay sinasabi. Minsan, mas malakas pa ang katahimikan kaysa sa I like you. At ayon kay Robert Greene, may akda ng The Art of Seduction. Seduction is a game of psychology, not beauty. Hindi ito tungkol sa itsura. Hindi ito tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa emosyon na kaya mong gisingin. Ngayon, pag-usapan natin ang masakit na katotohanan. Hindi porket mabait siya sa'yo. May gusto siya sa'yo. Pero hindi rin porket cold siya, wala na. Sa dark psychology, may tinatawag na emotional investment principle. Kapag ang isang tao ay nag-i-invest ng oras, energy at attention sa'yo, may halaga ka sa kanya. 1. Napapansin mo ba na lagi siyang present? Hindi lahat ng presence ay obvious. May mga babae na hindi palaging unang magchat-chat. Hindi siya yung tipong good morning araw-araw. Pero mapapansin mo, lagi siyang nandyan sa mga importanteng moment mo. At dito pumapasok ang isang konsepto sa psychology na tinatawag na attention as investment. Sa mundong puno ng distractions, TikTok, Facebook, trabaho, kaibigan, ang attention ay isa sa pinakamahalagang currency. Kapag binibigyan kanya ng oras at focus, hindi yan aksidente. Microsigns na madalas hindi napapansin. 1. Lagi siyang updated sa'yo kahit hindi mo sinasabi. Kamusta interview mo? Okay ka lang ba kahapon? Parang tahimik ka. Ibig sabihin, pinagmamasdan ka niya. Sa social psychology, may tinatawag na selective attention. Kapag may emotional interest ang isang tao, mas mabilis niyang napapansin ang maliliit mong pagbabago. Sabi nga ni Robert Greene, may akda ng The Laws of Human Nature. People are constantly observing you, far more than you imagine. Kung interesado siya, tahimik ka niyang ino-observe. Hindi para husgahan ka, kundi para maintindihan ka. 2. Bigla siyang nagiging active kapag ikaw ang nag-post. Hindi siya mahilig mag-react sa lahat, pero sa story mo, may reply, may heart, may inside joke. Sa dark psychology, ito ang tinatawag na subtle signal reinforcement. Pinaparamdam niya ang presence niya nang hindi halata. Parang sinasabi niya, nandito lang ako. Napapansin kita. 3. Hindi siya nawawala kapag may problema ka. Ito ang pinakamalakas na indicator. Kapag masaya ka, maraming tao ang nandyan. Pero kapag tahimik ka, pagod ka o may pinagdadaanan ka, siya pa rin ang nagche-check. Ayon kay Carl Jung, loneliness does not come from having no people around, but from being unable to communicate the things that seem important. Kapag tinatanggal niya ang loneliness mo, kapag ginagawa niyang safe space ang presensya niya, hindi yan simpleng kabaitan. May emotional connection na nabubuo. Ang masakit na katotohanan, pero eto ang reality check. Minsan present siya, pero hindi dahil gusto ka niya. Minsan present siya dahil convenient ka. Kaya kailangan mong itanong, consistent ba ang effort niya? Present ba siya kahit wala siyang kailangan? Nandyan ba siya kahit hindi ka impressive? Dahil ang tunay na interest ay hindi seasonal. Hindi yan nawawala kapag busy ka. Hindi yan biglang naglalaho kapag wala kang maibigay. Deep inside. Sa dark psychology, may tinatawag na emotional orbiting. Kapag may gusto ang babae, umiikot ang attention niya sa'yo. Hindi man siya direktang aamin, pero lagi kang nasa radar niya. Makikita mo yan sa pagsingit niya sa usapan kapag kasama ka, pag-alala niya sa maliliit mong detalye, paghanap niya ng dahilan para makausap ka. Hindi siya loud, hindi siya dramatic, pero consistent. Kung napapansin mong lagi siyang present, huwag mong baliwalain, pero huwag ka ring maging delusional. Ang tunay na lalaki marunong magbasa ng energy, hindi lang ng salita. At tandaan mo, kapag gusto ka ng babae, hindi mo kailangang pilitin ang connection. Kusang may rhythm, kusang may effort, kusang may presence. At kung wala, mas mabuti ng malinaw kaysa umaasa. Dahil sa mundong ito, ang lalaking marunong magbasa ng signals, hindi kailanman nagmamakaawa. 2. Binibigyan kanya ng mixed signals. Ito ang pinaka nakakalitong parte. Minsan sobrang sweet niya. Minsan parang wala kang halaga. Isang araw mabilis mag-reply. Kinabukasan parang hangin ka lang. At dito maraming lalaki ang nagkakamali. Iniisip nila nilalaro niya ako. Pero sa mas malalim na psychology, hindi lahat ng mixed signals ay manipulation.
Minsan ito ay internal conflict. Ano ang nangyayari sa isip niya kapag may gusto ang babae pero hindi pa siya sigurado? Naglalaban ang dalawang bagay. Attraction. Self-protection. Ayon kay Robert Greene sa The Art of Seduction, the essence of seduction is to create tension and then release it. Ang tension na yan ang dahilan kung bakit minsan mainit, minsan malamig. Hindi niya consciously ginagawa, pero instinct niya ang mag-pull back kapag nararamdaman niyang masyado na siyang exposed. Push and pull technique na hindi niya alam na ginagawa niya. Kapag may gusto siya, lalapit siya emotionally, tapos biglang lalayo. Bakit? Dahil gusto niyang malaman. Hahabulin mo ba siya? Magiging needy ka ba? Magbabago ba ang confidence mo? Sa dark psychology, tinatawag itong emotional calibration. Sinusukat niya ang emotional stability mo. Kapag nagbago ka ng trato dahil naging cold siya, nakikita niya na reactive ka. Kapag steady ka lang, mas tumataas ang attraction. The painful truth. Pero ito ang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng mixed signals ay sign na gusto ka niya. Minsan option ka lang. Sabi ni Niccolò Machiavelli sa The Prince, men in general judge more by the eyes than by the hands. Sa modern dating, lalo na sa Pilipinas kung saan sobrang active ng social media, maraming tao ang nagbibigay ng attention ng hindi seryoso. Kaya kailangan mong obserbahan. Kapag cold siya, bumabalik ba siya? Kapag nawala ka sandali, hinahanap ka ba niya? Kapag hindi ka nag-react sa drama, mas lumalapit ba siya? Kung may emotional pull. Kung hindi, baka convenience ka lang. Psychological reason behind mixed signals. May tinatawag na intermittent reinforcement. Ito ang parehong principle kung bakit addictive ang sugal. Hindi ka laging panalo, pero paminsan-minsan may reward. Kapag minsan sweet siya at minsan cold, mas lalo kang naa-attach. At kung hindi ka aware dito, ikaw ang magiging emotionally dependent. Pero kung naiintindihan mo ang pattern, hindi ka malulunod sa confusion. Paano dapat tumugon ang isang high-value man? Huwag kang maghabol. Huwag kang magalit. Huwag kang magdrama. Manatili kang steady. Sabi ni Carl Jung, everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Kung naiirita ka sa mixed signals niya, tanungin mo ang sarili mo, bakit ako apektado? Takot ba akong mawala siya? O takot akong hindi ako piliin? Ang lalaking may self-mastery, hindi tinatablan ng emotional inconsistency, deep insight. Kapag gusto ka talaga ng babae, kahit may mixed signals, may babalikan siya. May consistency sa ilalim ng confusion. Pero kapag puro confusion at walang clarity, hindi attraction yan. Distraction yan. Kung nakakatanggap ka ng mixed signals, huwag kang magpanik. Basahin mo ang pattern. Huwag ang moment, dahil ang tunay na lalaki hindi reactive, strategic. At tandaan mo, kapag mataas ang emotional control mo, o hindi ka nalilito sa laro, ikaw ang nagdidikta ng energy. At sa mundong puno ng mind games, ang pinakamalakas na lalaki ay yung hindi kailangang makipaglaro. 3. Nagiging vulnerable siya sa'yo. Ito ang pinakadelikado at pinakamakapangyarihang sign. Kapag ang isang babae ay naging vulnerable sa'yo, hindi ito basta simpleng kwentuhan lang. Hindi ito small talk. Hindi ito share-share lang. Ito ay emotional risk. Ano ang vulnerability sa psychology? Sa psychology, ang vulnerability ay ang pagbubukas ng sarili sa posibilidad ng rejection. Kapag sinabi niya ang insecurities niya, feeling ko hindi ako enough minsan. Often natatakot akong maiwan. Hindi yan random. Ayon kay Carl Jung, the privilege of a lifetime is to become who you truly are. Kapag pinapakita niya ang tunay niyang version sa'yo, ibig sabihin nakikita ka niya bilang safe. At sa mundo ngayon, lalo na sa Pilipinas kung saan maraming tao ang nakamask sa social media, ang pagiging totoo ay bihira. Kung sa'yo siya nagiging totoo, may espesyal na puwang ka. Mga uri ng vulnerability na dapat mong pansinin. 1. Emotional confessions. Nagkukwento siya ng childhood wounds, family issues, past traumas. Ang tanong, ikinukwento ba niya ito sa lahat o sa'yo lang? Kapag ikaw ang pinili niyang makaalam ng masakit na bahagi ng buhay niya, may emotional trust na nabubuo. 2. Insecurities niya, sa'yo niya sinasabi, okay lang ba ako? Hindi ba ako masyadong ganito? Kapag tinatanong niya ang validation mo, hindi lang siya naghahanap ng sagot. Hinahanap niya ang reassurance mo. Sa dark psychology, ito ay tinatawag na attachment formation. Kapag ang isang tao ay humihingi ng emotional comfort sa'yo, nagiging bahagi ka ng kanyang inner world. 3. Hinahayaan kanyang makita ang weak side niya. Hindi siya palaging strong.
Hindi siya palaging confident. May araw na tahimik siya, may araw na umiiyak siya, at kung sa'yo niya ito pinapakita, hindi yan coincidence. Sabi ni Robert Greene sa The Laws of Human Nature, people are more complicated than they appear. Kapag ipinakita niya ang komplikadong side niya sa'yo, ibig sabihin handa siyang ipakita ang hindi niya ipinapakita sa iba. Pero ito ang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng vulnerability ay romantic interest. Minsan komportable lang siya. Minsan tingin niya sa'yo ay safe ka, pero bilang kaibigan, kaya kailangan mong basahin ang context. May physical closeness ba? May flirting ba sa pagitan ng deep talks? May effort ba siyang makasama ka outside emotional conversations? Kung puro trauma bonding lang at walang attraction cues, baka emotional support ka lang. At walang masama doon. Pero dapat malinaw ka. Bakit mas malakas ang vulnerability kaysa sweet words? Dahil ang sweet words madaling sabihin, pero ang pag-amin ng takot, insecurities, at kahinaan, hindi ang ginagawa sa kahit sino. Sa evolutionary psychology, ang pagbubukas ng emotional weakness ay ginagawa lang sa taong may potential na maging safe base. Kapag ikaw ang naging safe base niya, may connection na mas malalim kaysa casual attraction. Paano ka dapat tumugon? Huwag mong gamitin laban sa kanya. Huwag mong gawing leverage. Huwag mong i-broadcast sa iba. Ang tunay na lalaking may emotional intelligence, marunong mag-hold ng space. Makinig ka, unawain mo. Huwag agad magbigay ng solution kung hindi niya hinihingi. Dahil minsan, ang kailangan lang niya ay presensya mo, deep inside. Kapag nagiging vulnerable siya sa'yo, dalawang bagay lang ang posible. May tiwala siya sa'yo, may attachment na nabubuo, at pareho itong mahalaga. Pero tandaan mo, ang babae ay hindi na-attract sa lalaking umaasa sa vulnerability niya. Mas na-attract siya sa lalaking steady kahit nakikita ang weakness niya. Kung may babaeng nagiging vulnerable sa'yo, huwag mong sayangin. Pero huwag ka ring maging delusional. Basahin mo ang buong picture. Huwag lang ang emosyon. Dahil ang tunay na lalaki, hindi natutuwa dahil kailangan siya, kundi dahil pinipili siya. At sa mundong puno ng pretension, ang lalaking kayang maging safe space ay bihira. Be that man. Pero siguraduhin mo, hindi ka lang therapist. Ikaw ay option na may value. 4. Pinaparamdam niya na special ka pero hindi halata. Ito ang pinaka-subtle pero pinaka-mapanganib na sign. Hindi niya sasabihin na special ka, walang crush kita, walang obvious na pag-amin. Pero mararamdaman mo, iba ang trato niya sa'yo. At dito pumapasok ang konsepto ng emotional prioritization. Sa psychology, kung sino ang binibigyan mo ng pinakamataas na emotional energy, siya ang may pinakamataas na value sa'yo. Paano mo malalaman na special ka? Hindi ito sa grand gestures. Nasa maliliit na detalye. Mas mahaba ang attention span niya sa'yo. Sa panahon ngayon sa Pilipinas, maikli na ang attention ng karamihan. Isang notification lang, lipat agad ng kausap. Isang mas interesting na tao, goodbye agad. Pero kapag sa'yo, kahit busy siya, tinutuloy niya ang usapan. Ayon kay Robert Greene sa The Art of Seduction, people rarely notice what is always available. Kung pinaparamdam niya na available siya para sa'yo, hindi yan random. Pinipili ka niya. 2. Mas pinapahalagahan niya ang opinion mo. Kapag may desisyon siya, ikaw ang tinatanong, anong tingin mo? Okay ba ito? Mas bagay ba sa akin ito? Hindi lang siya naghahanap ng sagot. Hinahanap niya ang perspective mo. Sa psychology, ito ay tinatawag na value attribution. Kapag mataas ang value ng opinion mo sa kanya, mataas din ang emotional position mo. Hindi siya basta-basta humihingi ng validation sa kahit sino. Pero kapag sa'yo, may weight ang salita mo. 3. Nag-a-adjust siya para sa'yo. Ito ang pinakamalakas. Pinabago niya schedule niya para makasama ka. Sumasama siya sa trip mo kahit hindi niya hilig. Ina-align niya ang sarili niya sa energy mo. Ayon kay Niccolo Machiavelli sa The Prince, everyone sees what you appear to be. Few experience what you really are. Kapag ina-adjust niya ang mundo niya para mas makilala ang tunay mong ikaw, hindi yan casual interest. Investment yan. The dark psychology behind feeling special may tinatawag na emotional differentiation. Ibig sabihin iba ang treatment niya sa'yo kumpara sa iba. Obserbahan mo. Mas soft ba ang tono niya kapag ikaw kausap? Mas madalas ba siyang ngumiti sa'yo? Mas mabilis ba siyang mag-sorry kapag may misunderstanding kayo? Kapag may difference sa energy, may difference sa nararamdaman. Pero ito ang masakit na katotohanan. Minsan pinaparamdam ka lang niyang special dahil ikaw ang pinaka-convenient sa moment. Kaya kailangan mong tingnan ang consistency. Special ka ba kapag kayo lang?
O special ka rin kapag may ibang lalaki sa paligid? Special ka ba kapag masaya siya? O kahit may problema siya? Dahil ang tunay na interest, hindi situational. Bakit hindi siya diretsyong umaamin? Dahil ang babae, natural na mas cautious sa rejection. Sabi ni Carl Jung, "The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed." Kapag ramdam niyang may reaction sa pagitan niyo, natatakot din siyang masaktan. Kaya imbes na umamin, ipaparamdam niya. Hindi obvious, hindi desperate, pero consistent. Paano dapat tumugon ang isang high-value man? Huwag kang mag-assume agad. Pero huwag mo ring baliwalain. Kapag pinaparamdam niyang special ka, ibalik mo ang energy no pero huwag sobra. Ang lalaking may mataas na value, hindi nalalasing sa atensyon. Kalma lang, grounded, steady. Dahil ang tunay na power ay nasa emotional control, deep inside. Kapag may babae na pinaparamdam sa iyong espesyal ka, hindi yan aksidente. Pero ang mas mahalagang tanong ay ito, special ka ba dahil ikaw ay ikaw? O dahil ikaw ang available? At dito papasok ang self-awareness mo. Kung pinaparamdam niyang special ka, huwag mong sayangin. Pero tandaan mo, ang tunay na lalaki, hindi nabubuhay sa validation ng babae. Nabubuhay siya sa purpose niya. Kapag may direksyon ka, kapag mataas ang self-respect mo, kapag hindi ka naghahabol, mas lalo kang magiging special sa paningin niya. Dahil sa dulo, ang babae ay naa-attract hindi sa lalaking gustong piliin, kundi sa lalaking worth piliin. Pero eto ang reality check, kahit may signs. Kung hindi ka confident, kung hindi ka decisive, kung hindi mo kayang mag-lead, mawawala rin yan. At ayun ulit kay Robert Greene sa The Art of Seduction, people are drawn to those who seem comfortable with themselves. Ang attraction ay hindi lang tungkol sa kanya. Mas malaking factor kung paano mo dinadala ang sarili mo. Kung gusto mong malaman kung may gusto siya sa'yo, huwag ka lang tumingin sa sinasabi niya. Basahin mo ang effort, basahin mo ang energy, basahin mo ang consistency. Pero higit sa lahat, ayusin mo muna ang sarili mo. Dahil ang pinakamalakas na dark psychology technique ay ito. Kapag mataas ang value mo, hindi mo kailangang manghula. Sila mismo ang lalapit. Sa Pilipinas ngayon maraming lalaki ang naghahabol. Pero kakaunti ang may self-mastery. Be the man who understands emotions. Be the man who controls his reactions. Be the man na hindi natitinag sa mixed signals. Dahil sa huli, ang babae ay naa-attract hindi sa lalaking needy, kundi sa lalaking may direksyon. Kung may natutunan ka ngayon, mag-comment ka ng nabasa ko ang signs at tandaan mo, ang tunay na power ay hindi sa pagkontrol ng iba, kundi sa pagkontrol ng sarili. See you sa susunod na video.